On the good side naman, this is abundance of money. Actually, mga kapiksi, yung iba sa inyo, parang medyo na-stress kayo sa trabaho nyo, sa workplace nyo, guys, yung iba sa inyo. Kasi parang maganda naman yung sahod nyo, maganda naman yung mga benefits no, sa trabaho, pero medyo stressful siya, mga kapiksi. It's either, kumbaga parang ito yung mga sakripisyo na kailangan nyong harapin kapalit ng mga malalaking sahod, kapalit ng malalaking benefits sa trabaho nyo. So, syempre, pag malaki yung benefits, malaki yung sweldo, more responsibilities din yan, and more stress din yung pwede yung ma-experience, mga kapiksi. Hello guys, hello Capricorn, Happy New Year, Happy 2025 sa inyo mga kapiksi. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Bagong Taon 2025. So titingnan natin kung ano yung paparating sa inyo guys sa pagpasok ng Bagong Taon. By the way mga kapiksi, lahat ng 2025 kapalaran nyo naka-upload na sa ating YouTube channel, no? If in case hindi nyo pa napapanood guys, punta lang kayo dun sa homepage natin, mga kapiksi, hanapin nyo lang yung video para sa Zodiac sa inyo. So ito yung mga paparating sa inyo, mga aring yung maranasan guys pagpasok ng Bagong Taon. Yung iba sa inyo guys medyo malungkot, no? Medyo may mga emosyon na pinagdadaanan pa kayo, hindi pa nakaka-move on yung iba sa inyo, parang bilanggo pa kayo ng mga negative circumstances. So kung mapapansin nyo ito mga kapiksi, itong kanyang yan, naka-close up guys, itong kanyang kamay, kung mapapansin nyo nakakadena, no? Nakakadena pa siya. So syempre kapag nakakadena ka mga kapiksi, anong mangyayari? Hindi ka makakagalaw, diba? O kaya naman hindi ka makakalis dyan sa lugar na kung nasaan ka ngayon. So, that's what's happening sa inyo. For some of you, hindi pa kayo nakakaalis, nakaka-move on dun sa mga negative circumstances na na-experience nyo ngayong 2024, and you are being too emotional right now, mga kapiksi. So, okay lang yan guys, kasi normal naman talaga na kapag ka nakakaramdam tayo ng mga or nakaka-experience tayo ng mga negative circumstances, normal lang na maging emotional tayo. Pero wag kayo masyado magtagal guys, no? Kasi nga mas mahirapan kayo mag-move on kapag medyo tumagal-tagal pa yan. Baka mag-spiral pa kayo, mga kapiksi. So focus on forgiveness and acceptance. Tanggapin nyo na nangyari na kung ano man yung mga nangyayari. Isipin nyo na lang guys, no, lahat ng tao sa mundo nagkakaroon ng problema, and yung iba mas worse pa yung na-experience kaysa sa na-experience nyo, diba? Yung iba sa public pa, diba? If you know what I mean. So grabe, kaya wag masyadong dibdibin yung mga na-experience nyo. Sabihin nyo lang sa sarili nyo, this too shall pass, lilipas din ito, and magiging ma-okay din kayo, mga kapiksi. Alright, now we have Archangel Gabriel in upright. Ito naman guys, ibig sabihin nito, kapag naka-move on na kayo, magiging okay din kayo guys. Communication actually, no, yung susi para ma-fix yung mga issues nyo. Kung may mga issues kayo ng mga pinagdadaanan, baka kailangan nyo lang makipag-usap dun sa tao na involved, diba? Para maset yung mga expectations nyo, and malinis, maunat yung mga gusot na kinakasangkutan nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo pagpasok ng Bagong Taon, mga kapiksi. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for December, una magbibigay tayo ng 15% discount mga kapiksi. Pangalawa, magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa Blimla. So pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life mga kapiksi. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. 20% discount yan until December 31 guys, kaya i-avail nyo na mga kapiksi. So Capricorn guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread mga kapiksi. Meron ditong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo at saka water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, you may be dealing with people na may ganyang signs, or pwedeng may ganyan din kayo na zodiac sign or sign element sa inyong natal chart mga kapiksi. Dito guys, nakikita natin na ito yung attachment nyo. This is more on relationship issues mga kapiksi, kasi for some of you parang nagkakaroon kayo ng mga trust issue pagdating sa love and relationship. Strong presence ng earth sign at saka water sign mga kapiksi. So eto guys, parang nararamdaman natin dito na parang nagsusorry naman na itong person mo sa'yo mga kapiksi, pero parang paulit-ulit lang din ginagawa yung mga, kunwari meron siyang nagawang hindi maganda sa'yo or kasalanan, ganyan, magsusorry siya, tapos pagkatapos niya mag-sorry, parang gagawa ulit siya ng hindi maganda. So parang cycle na paulit-ulit guys, kaya nagkakaroon kayo ng trust issue or broken trust with this person, kasi parang yung iba sa inyo, nararamdaman ko na nananawa na rin kayo or nagsasawa na rin kayo dito sa paulit-ulit na ginagawa nitong person nyo. Yun nga lang, malaki yung impact niya sa inyo kasi kahit ayaw nyo na or kahit nagsasawa na kayo, hindi naman basta-basta na alis sa isip nyo yung mga ginawa niya or ginawa nila. Parang nare-retain lang sila sa isip nyo. Parang eto na naman, gumawa na naman siya hindi maganda, ano naman kaya idadahilan niya, yung mga ganun. So parang nagpapatong-patong lang siya sa isip nyo mga kapiksi. So again, no, communication yung pinaka maayos na pinaka-solusyon dito. Kailangan parang bigyan nyo ng, ano ba tawag doon guys, yung ultimatum. Bigyan nyo ng ultimatum na last na yan, last mo na yan. Kapag ka inulit mo pa, ayoko na talaga, yung mga ganun, baka sakali talagang magbago sila in the future, kasi masyado na kayo nai-stress dyan sa paulit-ulit na issue with that person. Okay, on the good side naman, this is abundance of money. Actually mga kapiksi, yung iba sa inyo parang medyo na-stress kayo sa trabaho nyo, sa workplace nyo guys, yung iba sa inyo, kasi parang maganda naman yung sahod nyo, maganda naman yung mga benefits, no, sa trabaho, pero medyo stressful siya mga kapiksi. It's either, kumbaga parang ito yung mga sakripisyo na kailangan nyong harapin kapalit ng mga malalaking sahod, kapalit ng malalaking benefits sa trabaho nyo. So syempre, pag malaki yung benefits, malaki yung sweldo, more responsibilities din yan, and more stress din yung pwede yung ma-experience mga kapiksi. So, meron naman kayong choice. It's either to stay sa company and alam nyo yun, tiisin nyo, just play the game and isipin nyo na trabaho lang to. Kumbaga, wag nyong ipagsiksikan sa isip nyo yung mga stress, and gawin nyo lang yung trabaho nyo sa abot ng inyong makakaya mga kapiksi. Or you also have a choice para lumipat ng trabaho, maghanap ng ibang kumpanya para makaluwag-luwag yung inyong isipan. Sometimes kasi hindi rin ako compensate ng pera, no, yung stress, kasi kapag masyado kayo maraming stress guys, may mga sakit din yan na kaakibat sa katawan. So mas okay na yung konti lang yung sahod pero walang stress masyado, para
naalagaan yung kalusugan nyo. Pero at the end of the day, kayo pa rin yung magde-decide nyan. Pero sa buhay nyo naman guys, no, sabi ko nga, marami naman kayong pera. I mean, okay naman yung financial stability nyo and financial security nyo. Actually, for some of you, parang mas tumitibay pa nga yung inyong financial na aspeto, no? So, pagdating sa finances guys, wala kayo masyadong problema sa pagpasok ng bagong taon. Except dun sa stress, no? Angel number 888 guys, i-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Yung iba naman guys, sa mga ito, sa mga nagbabalak, ito parang hindi mo to ine-expect mga kapiksi. Meron presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yung iba sa inyo, parang hindi mo ine-expect, pero baka magtayo kayo ng negosyo next year or sa pagpasok ng New Year. Yung iba sa inyo, siguro nagpaplano na kayo. It's either investment or negosyo. Negosyo is also an investment, mga kapiksi. Parang hindi mo ito inaasahan, pero if ever man na magtayo kayo ng business or side hustle, pwede itong mag-boom and pwede itong simula ng parang makarecover kayo, ganyan. Lalo na sa mga kapiksi natin na kung nagdadanas kayo ng mga financial troubles ngayon, no? So, kung ibig sabihin, kung naghihirap kayo ng konti sa pera, ganyan. Kapag kayo ay nagnegosyo mga kapiksi, para magiging brand new chapter siya ng buhay nyo at saka meron kayong chance na makarecover guys sa buhay nyo dahil sa negosyo. Kumbaga malaking tulong siya para umangat yung kabuhayan nyo mga kapiksi. So, planuhin nyo munang mabuti guys, no? Yung mga, kasi hindi rin naman biro magnegosyo guys. Kailangan siya ng effort, ng time, ng dedication. So, dun sa kaya nyo, as long as kaya nyo mga kapiksi, push nyo lang mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Ito, abundance of money. And itong mga brand new beginning sa negosyo guys, yan, i-mind nyo na ito, this is abundance of money and financial security guys. So i-mind nyo na yan guys sa comment section and comment down below if feeling nga naka-resonate kayo mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran guys, panoorin nyo na, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.